Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng ABS-CBN. Payag ito ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Tila baga lalabas ba siya ng hinaing o sama ng loob sa nangyaring pagsibak, sinibak nga ba siya? Nag-resign nga ba siya out of delikadesa? Itong paglilinaw. Title, I did not resign. Yan ang ang statement ni former ES Bersamin. Hindi siya nag-resign. Former ES Lucas Bersamin says he did not resign but was just told he had to go. During a phone interview with ABS-CBN News, Karen Davila, Bersamin said, I am not the mastermind of anything. Ito yung question and answer. So ito ang November 19, ngayon lang, 19. Ito ng payag ng former AS. I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell I had to go as the executive secretary. The call was not from Malacanang. Hoy, dito ako nagtaka. Why? Somebody not from Malacanang calling the executive secretary, the little president, that he had to go. There is something fishy. The call was not from Malacanang. I informed the president by text that I had no problem exiting yung alis. About 2 p.m., November 17 pa rin, the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Hindi naman siya nag-resign. Ano ba yan? Anti-Claire. Si Anti-Claire ba nag-announce na nag-resign out of delicadeza? Kahit ako, magre-reklamo din ako. Klaruhin ninyo, hindi ako nag-resign eh. May tumawag lang sa akin nga, alis ka na. Okay, no problem. Ba't hindi na ako nag-resign? Ito, paglilinaw lang ito. Salamat. Former AS Bersamin. Still, I did not submit any letter as of then. So, sabi niya, last Tuesday, kahapon, I went to the office of the executive secretary to quickly bring out my personal items and papers, as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left for home, I signed my letter expressing my submission to the President's prerogative with instruction to my staff to bring the letter to the office of the appointment secretary. I left deciding that that would be the last time I would step into that office. Medyo mabigat ito. Bahala na kayo sa buhay nyo. This will be my last time. Di na ako magpapakita sa opisinang ito. Di ba? Ito, pagkaintindi lang ito, medyo iba ang dating kay former AS itong nangyari. Inappoint siya ng presidente. Di pa ang maganda sana, ang presidente rin ang magsabi, Mr. ES, it's time for you to go. Kung ako naman ang ES, yes, Mr. President. Why not? Okay lang. Kailang parang napaka, I don't know how will I term it. Weirdo. Somebody, example, I am the AS, Ako si AS Bersamin. Hindi naman taga Malacanang ang tumawag. Who are you? Who you? What's your authority?
You're not within the line of command o chain of command sa military. Kasi presidente, beneath the president is the executive secretary. Who is somebody not from Malacanang telling him you have to go. Sino yung somebody outside Malacanang? May idea na ako, hindi ko sasabihin. Kailang alam ko na kung sino. I hope I am wrong kung sino yon. Hulaan nyo. Presidente yan, ha? Nandito si A.S. Bersamin. Somebody dito tumawag, oy, umalis ka na dyan. Ayoko na sa iyo. O, sino yon? Alam ko na kung sino. Kailang hanggang akin lang yun. Hindi ko pwedeng sabihin. Tapos, out of delicadeza, oh. So, nadawit si A.S. Bersamin dahil nabanggit ang pangalan niya ni former Yusek Bernardo ng DPWS. Nabanggit ang pangalan niya, tumatanggap daw siya. Ano pa yun? Yung apo ba niya, yung Adrian Bersamin, na lumalabas na parang isa siya, kasama niya si Sek Pangandaman na tumanggap ng kickbacks sa yung aligasyon ni Saldico. At least sa ngayon, opinion ko lang itong sinasabi ko, napatunayan ngayon sa lalong tumibay ang paniniwala ko sa aligasyon ni Saldico na totoong may budget insertion na 100 billion, totoo. Kasi may tumanggap ng kickback. Sinabi mismo ni Senator Lacson na ang tumanggap Pangandaman and Bersamin. So nagsabi na si Ombudsman Remulla na pinag-aaralan na nila ang isasampang kaso, conspiracy to commit plunder, something like that. So anong ibig sabihin nito? Isa ko lang is, kung ang presidente wala siyang kaalam-alam doon, na niloloko siya. Kung niloloko siya, anong klase siyang presidente? Again, opinion ko lang ito, mahina siyang presidente. Kasi naging commander ako eh. Yung makita kong official ko, tao ko, na niloloko ako, unahan ko. Tatawagin ko, i-confront ko. Ano ba? Sorry sir. Ganon. I am in command of my unit. Kung presidente ka, tapos niloloko ka sa imong tabi-tabi, anong klase kang presidente? Tama, yung sabi ni Pangulong Duterte na weak leader yan.